O, iimbitahan mo si Romualdez, di ba? Ang tagal mo nang sabing gustong imbitahan si Romualdez eh. Oh, si Saldico, ano bang mangyayari niyan? Ayaw naman umatin sa inyo, wala kang ginagawa. Bakit hindi niya, okay, ang tanong po, maraming inimbitahan, may mga inimbitahan ba si Lacson na hindi dumalo? Marami po, sila Ulaybar, at iba pa, di ba? O, dagdagan nyo kasing iniimbitahan nyo. Hindi yung kukonti lang yung iniimbitahan nyo, dagdagan nyo po yung iniimbitahan ninyo. Okay. Bakit hindi niya masabpi na? Kasi nga, wala na siyang ginawang investigasyon. Masasabpi na mo lang yung mga tao. Halimbawa, noon nung nakaraan taon niya pa inimbitahan. Wala naman sumunod na hearing na. Paano mo kaya ka sasabi na kung hindi nakadalo sa meeting, isasubmit mo siya para mapadala uli. Paano niya isasabpi na wala naman siyang kinukondak na hearing? Yun yung problema sa iyo, Senator Lacson. Matapos mo makuha yung pagiging Blue Ribbon Committee Chair, hindi ka na nag-iimbestiga. Ibalik mo na lang kay Marcoleta yan. Paulit-ulit kami rito. Opo, kahit na anong tokis ninyo ni Senator Soto, kaya kita nyo ang baba na rating ng ano ngayon, ng Senate. Dahil ginamit lang kayo, hindi mo alam. O alam mo na ginagamit lang kayo. Okay. Sabi po ni Lacson, evidence against Romualdez is weak. O bakit daw po mahina ang ebidensya laban kay Romualdez? Sabi niya, due to Orly Gutesa, the only person who implicated Romualdez currently being missing and not presenting himself to the authorities. 'Di ba? Ito po ang paratang ni napanood ko si dating Congressman Mike Defensor doon sa rally sa EDSA. Sabi niya, hawak na ng Navy o Navy ba Marines. Hawak po ng Marines si Gutesa. Alam niyo po, pagka po ayaw, pagka po gusto, may paraan. Pagka po ayaw, may paraan din. Ayaw niyong hanapin si Gutesa. O bakit hindi na lang si Mike Defensor ang kunin yung testigo? Marami nang alam si Mike Defensor. Or, marami pong sinabi si Gutesa ng mga pangalan. 'Di ba? There and then, dapat kinabukasan. Halimbawa, nag-testify ngayon si Gutesa. May mga sinabi po siya, mga pinagbigyan Matagal na po akong hindi nagbo-boxing kasi wala nanonood. Ayaw na sa atin ng boxing. Dito na tayo sa politika. Okay. Halimbawa, nung lumantad si Gutesa, ang dami niyang sinabing pangalan, sino yung mga contact nila, 'di ba? Yun dapat kung ako ang chairman, yung mga binanggit ni Gutesa, ipapasabpi na ko agad yun o iimbitahin ko agad. Hindi Hinintay nyo pa na makalabas pa ng bansa. 'Di ba? Wala na yung mga sinabi na rin ni Gutesa. Kayo po yung Blue Ribbon Committee Chair, kayo po dapat yung naghagilap ng mga, hindi po yung si Gutesa mismo yung maghagilap ng magko-corroborate sa kanya. Anyways, kung magko-corroborate po kay Gutesa ang gusto ninyo, kinorroborate na po yan matagal na ni Saldico. Kaya sinasabi nyo walang ebidensya laban kay Martin. Ano yung maleta na may video si Saldico? Ano yung corroboration ni Saldico? Hindi po ba ebidensya yun? Alam na po ng mamamayan yan na Mr. Chairman ng Blue Ribbon Committee. Alam na po ng mamamayan na dalawa po ebidensya, isang material evidence at isang testimonial evidence. Eto malupit na sinabi niya.
called Senator Marcoleta a stalker for constantly monitoring his speeches and posts. Stalker daw si Marcoleta. Alam po ninyo, nakakatawa, no? Eh, bakit po kayo takot kay Marcoleta na ini-stalk kayo? Hindi nyo po, ibig po ba sabihin, pag po ba nag-post kayo at may nakitang binanatan ni Marcoleta yung post nyo, ano po ang masama doon? Di, kung wala naman kayong masama doon, kung hindi naman mali yung pinopost nyo, ano po kinatatakot nyo kay Marcoleta? Stalker daw si Marcoleta. Ngayon po kayo naging politiko eh. Ngayon pong open na yung lahat. Siguro, una kayo naging politiko, pwede pa yung mga tago-tago. Inabot na po kayo ng social media eh. Di ba? Hindi naman po ubra na magpo-post kayo tapos walang pupuna. Nagkataon lang na paborito kayong punahin ni Marcoleta kasi talagang ganun po ang oposisyon. Naghahanap po ng maibubutas. Masama po ba yun? Ako wala po akong nakikitang masama doon na ini-stalk kayo. Hindi naman po kayo 18 o 16 years old below na masama pong i-stalk ng mga kung sinong tao. Hindi ko alam. Baka mas matanda pa kayo kay Marcoleta eh. Yan lang po yung mga no. So yung pinaka-importante po rito, kung nagbabalak po kayo, nababanggit ninyo na may balak pa kayo na kayo po ay mag-resign muli. Tuluyan nyo na po, wag na po kayong bumalik kasi mas pakinabang po para sa Pilipinas na hindi kayo yung Blue Ribbon Committee. Kasi sabi nga ni Senator Amy, nag-aabogado kayo para kay BBM eh. Hindi naman kayo talaga nag-iimbestiga. Nag-aabogado kayo. Okay.